Sa mga taga-media po, sabihin nyo po, ipakita po natin ito. Ito po yung showcase natin sa ating mga kababayan. Dahil ito, ang purpose po nito ay para mas lalong maiwasan natin yung mga masasaktan kapag merong sakuna. Yun po ang pinaka-basic na trabaho natin. So, magagaling na naman po ating mga tao, pero dinagdagan pa natin ng teknolohiya, ng technology, at meron tayong mas magandang communications natin dahil lahat po na mangyayari sa inyong barangay ay pwede nyo nang itawag dito. So, madali po pag may sunog, may traffic, lalong-lalo na pagsugpo ng krimen. Kita na po namin agad sa camera kung merong problema at syempre para mahuli din natin agad kung magkakaroon man ng operations. At syempre dapat din magamit natin ito para ma-prevent yung mga traffic at also mga sakuna. Lalong-lalo na po pag ako po ay umupo ng July, medyo hihigpitan ko po yung paggamit ng helmet. Dahil napapansin ko po, ang helmet ginagamit lang pag nasa bayan. Pag nandun po sa bukid, ay wala pong helmet yung mga nagmumotor. Tama ba o hindi? Tama ba ang observation ko? Ang problema po kasi, kapag po sila ay nasaktan, kadalasan ay biyak ang ulo at ma-hospital. So ang laki po na nagagastos natin. Napupuno po yung mga ospital na hindi naman dapat nangyari yung sakuna. At marami po ay namamatay pa dahil sa aksidente sa motor. So titingnan po namin lahat ng mga incidents. Ito ay data gathering din natin. Malalaman natin kung ano yung mga insidente na mas malala at uunahin po natin bigyan ng pansin. So ang command center na ito ay makakatipid po ng resources dahil nandito na lahat ang kailangan natin upang mapaganda ang serbisyo sa ating lungsod. Kaya po kayo nagpapasalamat sa ating mayor. Sana wag natin ito magamit dahil ito ginagamit tuwing sakuna. Pero hindi naman ito tuwing sakuna lang, may sakuna. At siguro bago pa lang magkasakuna, kung hindi nyo po alam, nag-meet na po yung ating mga department heads, yung mga kailangan nating department kasama yung ibang national agencies para mag-coordinate at maiwasan. So, ang gusto ko po ay walang masasaktan, walang casualty po mangyayari sa lungsod ng Batangas. So, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong. Ito po ay taxpayers' money, pero meron po mga tao na nagtulong-tulong upang mabuo ito. Maraming salamat din sa magandang gawa ng ating kontraktor. Buti na lang, ginandahan mo. Kung hindi ka makakaulit ng project sa city. Buti na lang, napakaganda. Alam mo naman, pag nag-uusap tayo, hindi ako napayag ng hindi maganda ang lahat ng gagawin sa lungsod ng Batangas. So parati pong Batangas City ang nagseset ng trend. Tinitiyak ko po sa inyo, walang ganitong kagandang command center dito sa probinsya. Dito lang po sa Batangas City. Kaya congratulations Rod, mas maganda pa ang iyong opisina kaysa sa mayor. Pero pag-opisina din po ako dito, sana hindi lang tuwing may sakuna, pero para ipakita rin po sa mga tao kung ano yung ginagawa natin para maiwasan yung mga sakuna. At sigurado po ako na ito ay pupuntahan ng mga taga-iba't ibang lugar para gayahin. Ay pwede naman po nilang gayahin. Dahil gusto nga natin lahat ng bayan ay magkaroon ng ganitong command center. Pero sa tingin ko po, mahihirapan po sila. Dahil bukod tangi po ang Batangas City ang may kakayanan na gumawa ng ganito kagandang command center. At pagmamalaki ko po na napakagagaling ng namumuno sa lungsod ng Batangas at ng mga ating mga empleyado, pati na rin ng mga naglilingkod sa lungsod. Congratulations po sa ating lahat. Mabuhay ang lungsod ng Batangas.